Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Isang silid-aralan para sa mga batang katutubo sa Cagayan, sinimulang ipatayo ng DSWD Region 2. Ang kabuuan ng ulat, ihatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Agtultuloy ang manay na yunan, dagiti sila da pagadalan, ngay paspas dati Department of Social Welfare and Development, na DSWD Region 2 para kadagiti katutubo iti probinsya ti Cagayan. Nairugin ti panangipatakdar iti 36 square meters sa pasdag iti Sitio Dumasag, kasambalangan iti ili ti Santa Ana para iti Indigenous People Community, babaon ti programa Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, payapa at masaganang pamayanan, wenno kalahisids pamana. Ti proyekto nga aggatad tingan nga ni 770,000 pesos kat mangsulbar iti parikot ti komunidad agsipod ta adayo launay ti kaasgan a pagadalan manipod iti sitio da. Ti panangipasda kadaytoy kat iti panagtitinulong moten ti local government unit kan ti ahensya kadaytoy kat nangilatang met ti LGU til materials nga aggatad iti nasurok 165,000 pesos kabayatan nga agarup 5,000 a pesos met manipod iti barangay. Ganda ti programa amaragpat ti kapya ken rangay iti maysa a munisipalidad partikular kadagiti conflict affected a lugar. Iti kaanulaeng kat nairugin ti panangipasdag iti maysa sila da pagadalan para kadagiti uubi nga IP Ijay Gonzaga, Cagayan. Manipod iti Radyo Pilipinas Tugigaraw dayti ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dumako naman tayo sa Baguio City, halfway house layong itayo sa lalawigan ng Benguet. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jong Munar. Tarigagayan ni Benguet Congressman Eric Goya pamadan iti probinsya ti Benguet iti halfway house para kadagiti babae kan ubing a biktima iti panang remes, violence against women and their children ken da dumapay a klase iti panangabuso. Panggep iti singasing alinteg nga House Bill 8986 ang maprotektan ken ada iti natalged a pakamangan dagiti biktima ti panag-abuso. Sigon iti mamanday linteg nasken nga matutukan ken mataripato digitoy babaen iti pagkamangan da a halfway house. May palagip nga impadamag ti Cordillera Regional Peace and Order Council ngagtultuloy iti panagnato ti kaso iti violence against women and their children iti rehiyon no sa dino nakailista ti Benguet iti nangato a kaso. Inayon na nga ado dagiti na-report iti opisina na nga naabuso babaen iti panangrames ng runa dagiti menor de edad no sa dino dagiti suspect at miyembro matlang iti pamilyada ken kabagyanda. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar, nangipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, Catanduanes. 28 negosyante sa Catanduanes pinagkalooban ng livelihood kits mula sa DTI. Narito ang balita mula kay Jan Tatad. Iguang 28 negosyante sa probinsya nin Catanduanes ang natauhan nin livelihood kits hali sa Department of Trade and Industry o DTI kan nakaging Huwebes, Setyembre 14. Ang mga negosyanteng ini na napili bilang benepisyaryo kan nasabing livelihood kits hali sa manlain-lain na banwaan sa probinsya asin ang mga ini nasa man iba-ibang lado man subuot kan negosyo arog kan trading, food processing, hilot wellness, sagkod information and communication technology. Susog sa DTI Catanduanes ang mga benepisyaryong ini nasa sektor kan kaakian, mga senior citizens sagkod persons with disabilities o PWD. Ang halaga kan mga livelihood kits nagpupuon sa 8,500 de pesos hanggang 13,000 de pesos ang kada saro depende sa negosyo kan nagresibing benepisyaryo. Ang pagpamudmud na ini kan livelihood kits nakasairarom sa pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o
PPG program kan DTI. Sa huri pinagsumpa man kan DTI Catanduanes ang mga benepisyaryong ini kan PPG Pledge of Commitment bilang tanda kan sa indang dedikasyon na sinda karapat dapat na pagkatiwalaan kan mga livelihood kits na tabang sa indang kabuhayan. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac. Ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac, Catanduanes. Dumako naman tayo sa Kabisayaan. Senadora Amy Marcos pinangunahan ang distribusyon ng ayuda ng nasa 1,000 benepisyaryo sa lungsod ng Danao sa Cebu. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Carmel Matus mula sa Cebu. Mismo si Senadora Amy Marcos ang nangunay sa gipahigayong distribusyon sa cash assistance sa dakbayan sa Danao Lalawigan sa Subo kagahapong adlaw. Sulod sa Cebu Technological University Danao City Campus, gipahigayon ang pagpangapod-apod sa mga ayuda sa 1,000 ka mga residente. Matod ni Kerwin Macopia, Social Marketing Officer sa Department of Social Welfare and Development Region 7 kon DSWD 7, ang maong mga benepisyaryo kadtong mga biktima sa sunog sa nakalabayng tuig sulod sa public market. Dawat og tag 3,000 pesos ang matag benepisyaryo diin po ang pondo gikuha sa assistance to individual in crisis sa DSWD. Nikabat og 3 milyones pesos ang gitunol nga ayuda sa maong distribusyon. Samtang nanghatag usab si Senador Marcos og mga Nutribans kauban ang mga opisyales sa dakbayan sa Danao human inidalha ang Nutriban van didto. Gikan dinhi sa Subo, Carmel Matus para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mahigit 4,000 pamilya sa Davao del Norte apektado ng baha. Pakinggan ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Anaa sa kapin 4,000 ka mga pamilya gikan sa mga munisipalidad sa Davao del Norte ang apektado sa halapad nga pagbaha tungod sa sagunsong ulan hatod sa localized thunderstorm og southwest monsoon. Sa dato sa Davao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 4 ka mga barangay ang gibaha sa munisipalidad sa Carmen. Diin moabot sa 676 ka pamilya ang apektado. Gibaha usab ang 2 ka barangay sa Santo Tomas diin anaa sa 2,150 ka pamilya ang apektado og 4 ka mga barangay sa Braulio, Iduhali og 1,315 ka pamilya ang apektado. Hinuon, wala gikatahong namatay o naangol sa maong pagbaha. Dali usab nga ng apod-apod og ayuda ang lokal nga kagamhanan sa tanang apektadong residente sa probinsya sa Davao del Norte. Gikan Radyo Pilipinas Davao, kini si Sheila Lisondra para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Dito na natatapos ang ating regional news na